Matapos ang pagpanaw ng pinakamamahal niyang asawa na si Ella, hindi kailanman inakala ni Wilmer, isang respetadong pinuno ng isang malaking food company, na muli pa siyang mai-in-love o muling makakahanap ng kaligayahan. Sa loob ng halos 3 taon, tila naging tahimik at mabigat ang mundo ni Wilmer. Araw-araw niyang pinipilit bumangon para sa trabaho, para sa buhay, pero higit sa lahat, para sa nag-iisa niyang anak na si Theo. 6 na taong gulang pa lamang noon. Madalas siyang kausapin ng kanyang ina na si Anna, ang biyudang ina ni Wilmer at lola ni Theo. "Anak," mahinahon nitong sabi isang gabi, "kailangan ka pa ng apo ko, kailangan niya ng isang ina. At ikaw, kailangan mo ring magpatuloy sa buhay. Sana, balang araw, makatagpo ka ng babaeng magiging mabuting asawa sa iyo at mabuting ina kay Theo. Hindi mo kailangang magmadali. Kailangan mo lang tumingin sa paligid." Hindi agad tumugon si Wilmer. Ngunit parang may munting binhing itinanim ang mga salitang yon sa puso niya. At isang araw, dumating si Ingrid. 1 linggo pa lamang silang magkakilala. Ngunit ramdam na agad ni Wilmer na iba si Ingrid. May kakaibang init, may lambing at may natural na koneksyon. At higit sa lahat, mabilis na napalapit si Ingrid kay Theo. Parang matagal na silang magkakilala. Nagkakwentuhan, nagtatawanan, at naglalaro na parang tunay na mag-ina. Yun ang naging pinakamatibay na dahilan kung bakit naniwala si Wilmer na tama ang kanyang nararamdaman. Pagkalipas lamang ng ilang buwan, lumuhod si Wilmer sa harap ni Ingrid at buong tapang na nag-propose. Isang payak, ngunit napakagandang kasal ang sumunod. Puno ng ngiti, luha at pag-asa. Lubos ang saya ni Anna. "Ngayon," sabi ng matanda habang hawak ang kamay ng anak, "hindi na ako natatakot mamatay. Ikaw at si Theo ay nasa mabuting kamay na." "Ma," pabirong reklamo ni Wilmer, "huwag kang magsalita ng ganyan. Wala pa kaming naibibigay sa'yo na apo at siguradong sasiyaw ka pa sa kasal ni Theo balang araw." Matapos ang kanilang honeymoon, nagsimula ang bagong buhay ng mag-asawa. Para kay Wilmer, perpekto ang lahat sa simula. Hanggang sa mapansin niya, madalas magkasakit si Theo. Sipon, masakit ang lalamunan, inuubo, minsan pa nga'y nauuwi sa bronchitis, sunod-sunod at walang pahinga. Hindi maunawaan ni Wilmer kung ano ang mali. Si Ingrid naman ay todo alaga, maingat, mapagmahal, at talagang sinisikap gawin ng lahat para sa bata. Ngunit tila walang epekto. Bakit hindi natin siya ipadala sa isang health camp? Suhestyon ni Ingrid isang gabi. Napaisip si Wilmer. "Pero hindi pa siya kailanman napapalayo sa bahay ng ganito katagal," sagot ni Wilmer. "Lahat naman may unang beses," mahinahong tugon ng asawa niya. "Oh, pero 6 na taong gulang pa lang siya," pagtutol ni Wilmer. "Parang masyado pang maaga para mapalayo sa pamilya." "Naiintindihan ko ang takot mo," sabi ni Ingrid. "Pero sa tingin ko, makakabuti ito sa kanya. Magiging mas independent siya. At higit sa lahat, sariwang hangin, bagong kapaligiran. Naiisip mo na bang baka hindi talaga bagay sa kanya ang buhay sa syudad?" Napailing si Wilmer. "Hindi ko pa naisip yun. Nalilito na ako. Dati naman siyang malusog. Ngayon parang laging may sakit." Biglang napaiyak si Ingrid. "Ginagawa ko naman ang lahat." Nanginginig ang boses niya habang pinupunasan ng luha. "Binabantayan ko ang pagkain niya. Pinapahanginan ng kwarto pero wala pa rin. Ayokong mapalayo siya sa atin dahil mahal ko siya. Pero mas masakit makita siyang nahihirapan." "Baka masyadong malamig sa kwarto niya?" tanong ni Wilmer. "Hindi yun ang problema. Depensa agad ni Ingrid. Mas delikado ang sobrang init. Nakakatulong ang sariwang hangin laban sa mikrobyo. Hindi naman ako doktor pero doon sa camp, may mga espesyalista na mag-aalaga sa kanya." Tahimik na napaisip si Wilmer.
Siguro tama ka. Baka hindi rin masamang ideya ang health camp. Hinawakan niya ang kamay ni Ingrid. Salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa anak ko. At nagsimula na siyang maghanap ng angkop na health camp para kay Theo. Hindi nagtagal, may nahanap siyang akma. Agad niyang tinawagan ang administrasyon. May personalized approach po kami sa bawat bata. Paliwanag ng isang babae na may mahinahong tinig. Ang minimum stay po ay 2 buwan. 2 buwan? Ulit ni Wilmer, halos mawala ng lakas ang boses. Kahit hindi pa rin niya lubos maintindihan kung bakit kailangan yon, hindi siya handang mapalayo sa anak kahit 1 buwan lang. Oo po, kumpirmasyon ng administrator. Pero maaari niyo po siyang bisitahin kahit kailan. Kung ganon, hindi na rin masama, sagot ni Wilmer. Ipinaliwanag ang lahat ng detalye. Ang natira na lang ay ihanda si Theo sa 2 buwang malayo sa tahanan. Ngunit laking gulat ni Wilmer nang magliwanag ang mga mata ng anak. Makakapaglaro po ba ako doon kasama ng ibang bata? Masiglang tanong ni Theo. Napabuntong hininga si Wilmer. Oo, totoo nga. Kulang si Theo sa pakikasalamuha. Dati pumapasok siya sa paaralan, ngunit dahil sa sunod-sunod na pagkakasakit, napilitan siyang ilabas ito sa eskwela. Sa puntong yon, napagtanto ni Wilmer, tama si Ingrid. Sa lahat ng anggulo, ang health camp ay tila isang magandang ideya. Ngunit 1 linggo bago ang nakaschedule na pag-alis ni Theo, may hindi inaasahang nangyari. Isang umaga, lumapit ang bata kay Wilmer habang hawak ang ulo. Daddy, masakit po ang ulo ko. Mahina niyang reklamo. Kinabahan agad si Wilmer. Inilapat niya ang palad sa noo ng anak. Napasigaw siya sa gulat, parang kalan sa init. Agad siyang kumuha ng thermometer. Halos 40 degree. Diyos ko, ito na lang talagang kulang. Bulong niya, halos mawala ng lakas habang napaupo sa upuan. Pumasok si Ingrid sa kwarto. Narinig ang huling sinabi ng asawa. Anong nangyayari? Tanong niya, bakas ang pag-aalala. May sakit na naman si Theo. Sagot ni Wilmer, seryoso ang tinig. At parang mas malala ngayon. Titig na titig si Ingrid sa bata. Namumula ang mukha ni Theo at nagsisimula ng butil-butil ang pawi sa noo. Mukhang kailangan nating ipagpaliban ang biyahe, sabi ni Wilmer. At pupunta muna tayo sa doktor ngayon din. Sigurado ka? Alanganing tanong ni Ingrid. May 1 linggo pa bago tayo umalis. Baka naman gumaling pa siya. Ngunit kinabukasan, walang ipinakitang senyales ng pagbuti ang kalagayan ni Theo. Matapos ang masusing pagsusuri, seryosong nagsalita ang doktor. Hindi na po pwede ang biyahe. At mariin kong inirekomenda na kumuha kayo ng isang kwalipikadong nurse, sabi ng doktor. Naintindihan ko ho, salamat, sagot naman ni Wilmer. Pagkaalis ng doktor, agad na nag-react si Ingrid. Bakit kailangan pa ng nurse? Halos pasigaw niyang tanong. Bakit kailangan ng estranghero sa loob ng bahay? Biglang napatingala si Wilmer. May alam ka ba sa medisina? Mariin niyang tanong. Natahimik si Ingrid. Wala, pero kung ganon, tapos ng usapan. Putol niya rito. Ngayong gabi, hahanap ako ng ahensya at kukuha ko ng nurse. Ramdam ni Ingrid na desidido ng asawa. Hindi na ito mababago pa. Sige, mahina niyang sagot habang tumatango. Kailangan ko munang pumasok sa opisina, sabi ni Wilmer. Ikaw muna ang mag-alaga kay Theo. Kung may emergency, tawagan mo ako agad. Pagkatapos tapusin ang ilang importanteng gawain sa opisina, nagmamadaling umuwi si Wilmer. Mahal niya at pinagkakatiwalaan si Ingrid. Ngunit mas panatag ang loob niya kapag malapit siya sa anak. Habang binabagtas ang tulay pa uwi, may napansin siyang kakaiba. Isang babae, payat, gusot ang damit, tila tulala sa kawalan. Biglang inakyat nito ang railing ng tulay. Parang tumigil ang oras. Biglang inapakan ni Wilmer ang preno. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan at tumakbo. Anong ginagawa mo?
Sigaw niya habang hinila ang babae palayo sa railing. Napaiyak ang dalaga. Pagod na po akong mabuhay. Hikbi nito. Hindi na to buhay. Puro paghihirap na lang. Mahigpit ang boses ni Wilmer. Halika, dun ka sa sasakyan ko. Matapos ang ilang segundong pag-aalinlangan, sumunod ang babae. Sa loob ng kotse, sinubukan ni Wilmer na maging mahinahon. Anong pangalan mo? Cory po. Nahihiya niyang sagot. Cory, bakit ang isang dalagang katulad mo, magandang babae, iniisip na paghihirap lang ang buhay? Tahimik sandali ang dalaga bago bumulong. Buntis po ako? At doon na siya tuluyang humagulgol. Napailing si Wilmer. Wow, binabati kita, sabi niya, ngunit may halong pagsuway. At sa halip na lumaban ay gusto mong sirain lang ang sarili mo, pati ang inosenteng bata na nasa iyong sinapupunan. Iniwan niya po ako, hikbi ni Cory. Pinagkatiwalaan ko siya, tapos ganito ang ginawa niya sa akin. Tumango si Wilmer. Mahirap, oo, pero hindi yun dahilan para kitilin ang buhay mo o ang buhay ng anak mo. Madali pong sabihin yan, mahinang sagot ni Cory. Pero wala na po akong malalapitan at wala na rin po akong uuwian. Paano ang mga magulang mo? Doon nagsimulang magkwento si Cory. Iniwan sila ng ama niya noong 2 taong gulang pa lang siya. Mag-isa siyang pinalaki ng ina sa isang maliit na baryo. Nang 14 na si Cory, may nakilala ang kanyang ina, si Bobby. Lumipat ito sa kanilang bahay. Siya ang nag-ayos ng bubong, pader, at lahat ng kailangang ayusin. Mukha siyang masipag, responsable, kaya't parehong nagpapasalamat ang mag-ina. 3 buwan lang ang itinagal ng tila perpektong buhay. Pagkatapos nun, nagsimula ang walang katapusang paglalasing ni Bobby. Ma, bakit hindi mo siya paalisin? Minsang tanong ni Cory. Hindi naman natin siya kailangan. Hindi mo naiintindihan, sagot ng ina. Masama man siya, akin pa rin siya. Hindi nagtagal, nagkasakit ang ina ni Cory. Stage 4, wala ng pag-asa. Parang kandilang mabilis na naupos ang kanyang ina. Matapos ang libing, nanatili si Bobby sa bahay. Dito ako nakarehistro, mariin niyang sabi. Hindi ako aalis. Hindi naging madali para kay Cory ang manatili sa iisang bubong kasama ang lalaking halos estranghero na para sa kanya. Ngunit wala siyang magawa. Hanggang sa nakilala niya si Steve, nagkaroon siya ng pag-asa. Muli siyang nangarap. Umalis siya sa bahay, nagrenta sila ng apartment. At doon, nagsimula ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Ngunit ang balitang buntis si Cory ay hindi kailanman ikinatuwa ng kanyang boyfriend. Sa halip na panindigan, itinaboy siya nito. Walang nagawa ang kawawang dalaga, kundi lisanin ang inuupahang apartment. Umaasang may matatakbuhan, bumalik siya sa bahay ng kanyang ina. Ngunit pagdating niya roon, abo na lamang ang bumungad sa kanya. Nasunog ang bahay, sabi ni Bobby nagmalamig, dahil sa lumang wiring. Ngunit alam ni Cory ang totoo. Sigurado siya dahil yon sa bisyo ni Bobby na paninigarilyo sa kama. Wala na po talaga akong mapupuntahan. Umiiyak na kwento ni Cory kay Wilmer. Wala na rin akong malapitan. Tahimik na nakinig si Wilmer bago marahang nagsalita. Laging may paraan. Agad umiling si Cory. Hindi po ako magpapalaglag, mariin niyang sabi. Sinabi ng nanay ko dahil RH negative ang dugo ko, kapag nagpalaglag ako, baka hindi na po ako magkaanak kahit kailan. Napabuntong hininga si Wilmer. Naiintindihan ko. Litong-lito siya. Maraming taon na siyang negosyante, ngunit hindi niya kailanman nawala ang kakayahang makaramdam ng awa at malasakit. Gusto niyang tumulong, pero papaano? Ano ang kaya mong gawin? Maingat niyang tanong. Biglang naniga si Cory.
Ano pong ibig niyong sabihin? Kunot noon niyang sagot. Sa tingin niyo ba dahil may pera kayo, hindi na niya tinapos ang sasabihin. Galit at insulto ang nakapinta sa mukha niya. Napatitig si Wilmer hanggang sa tuluyan niyang naunawaan ang iniisip ng dalaga. Bigla siyang tumawa. Sandali. Sabi niya sabay taas ng kamay. Akala mo ba may masama akong alok? Namula si Cory. Pasensya na po. Ngumiti naman si Wilmer. Ang linawin ko, papasok ka ba sa trabaho bilang kasambahay sa bahay namin? Nabigla ang dalaga. Kasambahay, kailangan niyo po? Sabihin na natin ganun, tango ni Wilmer. May kasambahay kami pero hindi kami magkasundo. Ano pong problema sa kanya? Mausisang tanong ni Cory. Paano kung hindi rin po ako ang angkop sa inyo? Sana hindi, ngumiti si Wilmer. Ang dati naming kasambahay ay medyo lumalagpas na sa hangganan. Pero sabihin mo muna, ano ang mga kakayahan mo? Tahimik si Cory ng halos kalahating minuto. Pagkatapos ay marahan siyang nagsalita. Nag-aaral po ako bilang nursing student. Graduating na sana. Pero huminto ako nang malaman kong buntis ako at dahil na rin sa pagtataksil ng boyfriend ko. Nanlaki ang mata ni Wilmer. Bakit kailangan mong mag-drop out? Sana tinuloy mo na lang ang pag-aaral mo. Sabay-sabay po kasi ang lahat. Hindi ko na po kinaya. Sagot ni Cory. Tumango si Wilmer at biglang may pumasok sa isip niya. Paano kung siya ang kunin niyang nurse para kay Theo? 4 na taong nag-aaral bilang nursing student si Cory. Hindi biro yun. Maingat niyang ipinaliwanag ang sitwasyon at inalok si Cory ng trabaho bilang tagapag-alaga at pansamantalang nurse ng anak niyang si Theo. Biglang umatras si Cory. Hindi po yata kakayanin. May natutunan ka naman sa school mo, hindi ba? Pagtataka ni Wilmer. Hindi ako makapaniwala. Paulit-ulit tumanggi si Cory. Ngunit ang likas na kakayahan ni Wilmer sa panghihikayat ay nanaig. Sa huli, pumayag ang dalaga. At doon niya naramdaman ang dalawang magkasalungat na damdamin. Tuwa at hiya. Kanina lang, ayaw na niyang mabuhay. Ngayon, may trabaho na siya at may bubong ng masisilungan. Hindi mo talaga alam, bulong ng isip niya. Kung saan ka mawawala at kung saan ka muling makakahanap. Samantala, nagngangalit sa galit si Ingrid. Hindi niya matanggap ang biglaang pagdating ng estranghera sa kanilang tahanan. Bakit kailangan mong babaeng yan? Sigaw niya kay Wilmer. Bakit mo dinala rito ang isang palaboy? Mas lalo lang lalala ang lahat. Kalmadong sumagot si Wilmer. Anong basihan mo? Hindi pa tapos ang pag-aaral niyan. Mariing sagot ni Ingrid. Buntis pa. Undergraduate lang. Ingrid, mariing sabi ni Wilmer. Sa tingin mo ba, kukunin ko siya kung wala siyang alam? Ipinaliwanag niya ang lahat. Ang mahabang pag-uusap nila sa sasakyan, ang konsultasyon kay Theo at ang kumpirmasyon ng doktor. Naniniwala ang doktor na siyang tamang tao. Hindi ko pa rin gusto. Irritableng sagot ni Ingrid. Nabigla ako sa desisyon mo. Hinawakan ni Wilmer ang balikat ng asawa. Alam kong maingat ka pagdating kay Theo, sabi niya rito. Pero magtiwala ka, maayos ang lahat. Tahimik lang si Ingrid, pero sa loob-loob niya, hindi ako kumbinsido. Sa kabila ng lahat, mabilis na ipinakita ni Cory na alam niya ang ginagawa niya. Agad niyang napansin ang parehong kondisyon na nakita ng doktor. Masyadong mamasa-masa ang kwarto ng bata, paliwanag niya. Posibleng ito ang dahilan ng madalas niyang pagkakasakit. Iminungkahi niyang ilipat ang silid at mga gamit ni Theo at baka hindi na kailangan pang ipadala sa health camp. Sa isip ni Ingrid, kumulo ang dugo niya. Ang daming alam, bulong niya sa sarili. Parang kung sino? Wala siyang ibang nais, kundi mawala ang babaeng ito sa ilalim ng kanilang bubong. Ngunit hindi nagpatinag si Wilmer. May kakaibang sinasabi ang kanyang kutob na ang presensya ni Cory ay may idudulot na mabuti. At tama siya.
Mahal na mahal ni Theo si Cory. Hindi man niya itinuring na ina, pero tiyak, isa siyang mabuting kamag-anak, mapagkalinga at mapag-aruga. Gayunpaman, gaya ng kasabihan, magtiwala pero mag-ingat. Kaya nagpa siya si Wilmer na mag-install ng kamera sa bahay. Una, upang masiguro ang pagiging mapagkakatiwalaan ni Cory. Ikalawa, para mabantayan ang kalagayan ng anak tuwing nasa business trip siya. Habang nasa opisina, paminsan-minsan niyang sinusuri ang footage. At sa bawat panonood, napapangiti siya. Ginagampanan ni Cory ang kanyang tungkulin ng maayos. Walang kapabayaan, walang arte. At si Theo, kitang-kitang komportable at masaya. Isa lang ang problema. Si Ingrid. Hindi tanga si Wilmer. Ramdam niyang hindi masaya ang asawa sa presensya ng batang nurse. Paulit-ulit nitong binabanggit ang kakulangan daw ni Cory sa profesionalismo. Ngunit ramdam ni Wilmer may iba pang dahilan. Baka nagsiselos lang siya, bulong niya sa sarili. Nung una, hindi naman niya napansin ang itsura ni Cory. Payak, simple, walang arte. Ngunit nang minsang itali nito ang buhok at magsuot ng bagong damit na binili gamit ang advance na ibinigay niya, doon niya napagtanto. Maganda pala si Cory. Mahaba ang maitim nitong buhok. Bahagyang singkit ang mga mata. Malalambot na labi na natural ang kulay. At pisngi na laging may banayad na pamumula. Maganda rin si Ingrid, walang duda. Pero ang ganda nito ay bunga ng stylist, makeup artist at hairdresser. May mga taong tinatawag na stunning, pero hindi naturally beautiful. Marahil, yun ang ugat ng lahat. Siguro, dapat ko siyang regaluhan ng mas mamahalin sa susunod kong biyahe, naisip ni Wilmer. Mahilig siya ron. Tapos magbabakasyon kami para makapagpahinga naman. Isang gabi sa hapunan, nag-announce si Wilmer. May business trip ako bukas, sabi nito. Mga 2 linggo rin yun. Kaya naman, tango ni Ingrid. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos, tiningnan ni Ingrid si Cory. Isang malamig at hindi kaaya-ayang tingin. Sigurado kang walang hindi ka nais-nais na mangyayari? Napabuntong hininga si Wilmer. Ayan ka na naman, bulong niya sa sarili. Habang patuloy niyang minamasdan ang ugnayan ni Theo at Cory, mas lalo siyang napaniwala. Isang biyaya ang dalaga. Halos buong araw ay kasama ni Cory si Theo. Tunay ang malasakit. Palagi nitong sinusukat ang temperatura ng bata. Sinisiguro ang tamang oras ng gamot at binabantayan ang bawat galaw. Ginagawa niya ang lahat ng walang reklamo. At pagdating sa kaalaman, siguradong matatapos din niya ang degree niya balang araw. Ang tanging hiling na lang ni Wilmer, sana magbago ang pakikitungo ni Ingrid. Anong mga hindi ka nais-nais na sorpresa ang sinasabi mo? Nakangiting tanong ni Wilmer. Ang mahalaga ay magkasundo kayo. Dagdag niya pa. Daddy, masayang sabi ni Theo. Magkasundo na po kami ni Tita Cory. Ayos yan, sagot ni Wilmer. Samantala, patuloy lang kumakain si Ingrid, nakasimangot. Hindi siya nagsiselos dahil sa pag-aalaga ni Cory kay Theo. Ang kinatatakutan niya, baka maagaw ng bagong dating ang posisyon niya sa bahay na yon. Sa isip-isip ni Ingrid, iisa lang ang solusyon. Ang i-frame up si Cory. Ngunit paano? May paraan. Nakangiting sabi ni Ingrid. Palaging may paraan. Makalipas ang ilang oras, umalis si Wilmer para sa kanyang biyahe. Hindi pa man tuluyang nakakalayo ang sasakyan, agad nagsalita si Ingrid. Cory, malamig niyang utos. Simula ngayon, sa kusina ka nakakain. Nagkibit balikat ang nurse, ngunit biglang tumutol si Theo. Hindi, mariin niyang sabi. Kakain si Tita Cory kasama natin. Habang wala ang daddy mo, matigas na sagot ni Ingrid. Ako ang masusunod. Nakunot ang noo ng bata. Masama ka, bulong niya.
Gusto sanang pagalitan ni Ingrid ang bata, ngunit bigla niyang naalala ang kamera. Isang bagay ang pagsabihan ng kasambahay. Ibang usapan ang sigawan ng bata. Hinding-hindi yon patatawarin ni Wilmer. Kaya biglang nagbago ang tono niya. "Teo," matamis niyang sabi. "Kailangan lang sa kusina kakain si Cory tulad ng hardinero at ng gwardya. Wala namang masama ron." "Hindi," mariing sagot ng bata. Tahimik na umupo si Cory. "Ayos lang," mahinahon niyang sabi. "Kakain ako sa kusina, tapos pupunta ako sa iyo pagkatapos. Wala namang problema." Nag-isip sandali si Teo. "Sige," mahina niyang tugon. Matapos ang almusal, inilabas ni Cory si Teo para maglakad-lakad. At sa katahimikan ng umagang yon, unti-unting nabubuo ang mga lihim, galit at plano na magpapabago sa takbo ng kanilang buhay. Samantala, patuloy na nag-iisip si Ingrid ng paraan para tuluyang mawala sa bahay ang biglang sumulpot na nurse. "Mag-isip ka, Ingrid. Mag-isip ka." Paulit-ulit niyang bulong sa sarili. "Hindi pwedeng manatili rito ang pulubing yan. Kailangang may paraan." Umakyat siya sa kwarto ni Teo. Kunwari parang muling pahanginan ng silid. Ngunit biglang napahinto ang kanyang mga mata. Ang kamera. Napangiti siya ng mapanlinlang. Siyempre, paano ko nga ba yan nakalimutan? Mabilis na nabuo ang plano sa isip ni Ingrid. Isang planong napakasimple at halos walang palya. Sadyang iniwan niya ang kanyang pitaka sa kwarto ng bata, sa eksaktong lugar nakita ng kamera. Sigurado siyang mapapansin niyo ni Cory. At tiyak, dahil sa likas nito na pagiging maayos, ibabalik sa kanya ang pitaka. At yon ang kanyang pagkakataon. Dahil sa mismong sandaling yon, magagawa niyang kumbinsihin si Wilmer na ang kanyang inalagaan at pinagkatiwalaan ay isa lamang magnanakaw. At gaya ng inaasahan, napansin ni Cory ang pitaka. Sa pag-aakalang pagmamay-ari yun ni Ingrid, agad niya itong kinuha at dinala sa kanya. "Sa inyo po ba ito, Ma'am Castro?" Maayos niyang tanong habang iniaabot ang pitaka. Hindi man lang tumingin si Ingrid sa kanya. "Ako si Mrs. Castro." Malamig at mayabang niyang sagot. "Mrs. Castro, sa inyo po ba ito?" May bahagyang diin at banayad na sabi ni Cory. Tumango si Ingrid at biglang binuksan ang pitaka. "Walang laman?" sigaw niya. "Nasaan ang pera ko?" Nanatiling kalmado si Cory. "Hindi ko po alam." Diretso niyang sagot. Ramdam na niya ang gustong palabasin ng babae. "Nakita ko po yan sa kwarto ni Teo at agad kong binalik. Hindi ko po tiningnan kung may laman o wala." "Huwag kang magpanggap," singhal ni Ingrid. "May 20,000 at mga credit card yan kanina." Napatawa si Cory. Isang mapait ngunit matatag na tawa. "Ah, ganun ba?" sabi niya rito. "Kaya pala, nilinis ko muna saka ko binalik sa inyo ang walang laman." Hindi na siya bata para basta-bastang apihin. Tao rin siya at hindi niya hahayaang yurakan ang kanyang dignidad. "Paano ko malalaman kung ano ang laman ng isip mo?" Dagdag niya pa. Ngumisi si Ingrid. "Sigurado akong lumabas ka sa sakop ng kamera. Kinuha mong pera tapos nagkunwari kang inosente." Biglang nag-ibang tono niya. Matalim at mapanakit. "Lumayas ka rito?" sigaw ni Ingrid. "Walang puwang ang magnanakaw sa disenteng bahay na to." "At ang perang ninakaw mo?" Dugtong niya pa. "Ituring mo na lang yan bilang separation pay mo." Nanginig ang boses ni Cory. "Wala akong kinuha." Mariin niyang giit. "Ayoko nang makinig sa kasinungalingan mo." Taas kilay na sagot ni Ingrid. "May 15 minuto ka para umalis. Kung hindi, sa presinto ka magpapaliwanag." Lumapit siya at halos bumulong. "Sa tingin mo, sinong paniniwalaan nila? Ang asawa ng isang respetadong negosyante? O ang isang palaboy na kalahating doktor?" Doon na napagtanto ni Cory. Walang saysay ang makipagtalo. Tahimik siyang pumasok sa kanyang kwarto at nagsimulang mag-impake.
Sinundan siya ni Ingrid. Pinagmamasdan ng bawat kilos. May tagumpay sa mga mata. Tagumpay ang plano, simple, malinis at epektibo. Nilunok ni Cory ang kanyang mga luha. Ayaw niyang makita ni Theo ang pag-alis niya. At tuluyan siyang lumabas ng bahay. Bit-bit ang sakit, hiya at kawalan ng katarungan. Sa labas, saka bumuhos ang katotohanan. Ang kaunting perang nasa pitaka niya ay sapat lamang para sa ilang gabi sa pinakamurang hostel. Muli siyang naharap sa tanong, ano na ngayon? Samantala, nang marinig ni Wilmer ang balita mula kay Ingrid tungkol sa di umano'y ginawa ni Cory, halos mawalan siya ng pag-asa. Ayaw niyang maniwala. Hindi niya kayang maniwala. Tinulungan niya ang dalaga bilang isang tao at ganito ang kapalit. Hindi yun tugma sa kanyang paniniwala sa kabutihan ng tao. Pinanood niya ang footage ng kamera. Oo, nakita niyang hawak ni Cory ang pitaka. Ngunit, kinuha ba niyang pera? Yun ang tanong. Sa kabilang banda, wala rin siyang matibay na dahilan para hindi pagkatiwalaan si Ingrid. Oo, hindi nito gusto si Cory mula sa simula. Pero ang gumawa ng walang basihan na paratang, parang sobra naman. Mahal ni Ingrid si Theo. Alam niyang mabuti ang intensyon nito para sa bata. At hindi rin niya maitatanggi. Bumuti ang kalagayan ng anak nila dahil kay Cory. Ngunit, hindi rin pinatunayan ng kamera ang aktwal na pagnanakaw. Isa lang ang malinaw. Hawak ni Cory ang pitaka. Kapag gipit ang tao, sabi ni Ingrid, kahit ano, kayang gawin. Tsaka, paano mo alam ang totoong problema niya? Dugtong pa ni Ingrid. Baka may utang siya. Ano ba talagang alam mo tungkol sa kanya? Maliban sa mga kwentong sinabi niya sa'yo. Natahimik si Wilmer. Alam niyang may punto ang asawa niya. Masakit mang tanggapin, kahit gaano mo pakainin ng lobo, hahanapin pa rin niya ang gubat. At sa puntong yon, napilitan si Wilmer na aminin sa sarili. Malamang, kumuha nga ng pera si Cory. Matapos ang pag-uusap nila ng asawa, naupo si Ingrid sa sala. May hawak na baso ng puting alak, may kasamang mga mamahaling prutas. Ngumiti siya ng matagumpay. Nakuha ko rin ang gusto ko, bulong niya sa sarili. Naranasan mo nang matulog sa malinis na kama at tumira sa disenteng bahay. Panahon na para bumalik ka sa wala mong kwentang buhay. Sa gabing yun, pumasok siya sa kwarto ni Theo. Nasaan po si Tita Cory? Mahinang tanong ng bata. Nagkibit balikat si Ingrid. Hindi na siya nagtatrabaho rito. Binuksan niya ang bintana. Bakit? Halos maiyak na tanong ni Theo. Dahil ninakawan niya ako. Masiglang sagot ng stepmother. Tinangay niya ang pera ko. Nagsisinungaling ka? Sigaw ni Theo. Mabait si Tita Cory, ikaw ang masama. Kung ayaw mong maniwala, wala akong pakialam. Malamig na sagot ni Ingrid. Isara mong bintana. Giniginaw po ako. Pakiusap ni Theo. Nag-atubili sandali si Ingrid, pero isinara rin ang bintana. Kinabukasan, nilagnat na naman si Theo. Masama po ang pakiramdam ko. Mahinang reklamo ng bata. Ano na naman bang problema mo? Irritableng sagot ni Ingrid. Namumula ang mukha ni Theo at kakaiba ang kislap ng kanyang mga mata. Pahingi po ng gamot. Anong gamot? Iritadong tanong ng stepmother. Hindi mo nga alam kung alin? Napahikbi ang bata. Bakit mo pinalayo si Tita Cory? Sinabi ko na, nagnakaw nga siya, magnanakaw yon. Mariing sagot ni Ingrid. At ayokong marinig pang pangalan niya. Naiintindihan mo? Tahimik na yumuko si Theo. Matalino ang bata. Alam niyang walang mangyayari kung pipilitin niya. Ihintayin ko na lang si Daddy, bulong niya sa sarili. Binigyan siya ni Ingrid ng gamot at umalis ng kwarto. Nais niya sanang muling buksan ang bintana, ngunit nang marinig niyang giniginawang bata, hindi niya na itinuloy. Unti-unting nanghina si Theo. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil ramdam niya na wala na ang tanging tao na tunay na nagmamalasakit sa kanya.
Mahal siya ng ama. Oo, ngunit laging abala si Wilmer. Si Ingrid, sarili lang ang iniintindi at ang pera ng asawa niya. Samantala, matapos ang kahiyahiyang pagpapaalis sa kanya, lubog na sa hirap si Cory. 2 gabi siyang nanatili sa murang hostel. Pagkatapos, nagsimula na naman siyang maghanap ng masisilungan. Hindi pa siguro nauubos ang mabubuting tao sa mundo. Pilit niyang inaalo ang sarili. Baka may magpahiram ng kahit isang sulok o magpatira kapalit ng gawaing bahay. Ngunit unti-unting nauubos ang pag-asa niya. Wala nang gustong tumulong. Sa huli, naisip niyang puntahan ang lugar kung saan sila dating umuupa ni Steve. Isang lugar na kilala sa mababang renta dahil ayaw ng karamihan doon na tumira. At doon, himala. May pumayag na magpaupa sa kanya ng isang napakaliit na apartment. Ngunit hindi yon ganap na swerte. Ang may-ari ng unit sa tabi niya ay isang lasenggero. Palaging amoy alak at sigarilyo. Madumi ang apartment, mabaho, may bakas ng usok sa bawat sulok. Ngunit mas mabuti na yon kaysa sa kalye. "Isang buwan, kailangan ko ng bayad, i-advance mo na," sabi ng landlord na lasing. "Oo po," tango ni Cory at pilit na nagpapakatatag. Umaasa siyang makakahanap agad ng trabaho. Paminsan-minsan, binibisita siya ng landlord. "Nasaan ang pera?" "Hindi pa po tapos ang 1 buwan." Paulit-ulit niyang sagot. Ramdam niyang kailangan lang nito ng pambili ng alak. Sa wakas, nagkaroon ng trabaho si Cory. Isang food delivery service. "Lingguhan ng sahod," sabi ng administrator. Hindi napigilan ni Cory ang mapangiti. Parang himala. Maganda ang kita at sa kalkulasyon niya, makakabayad siya ng renta sa tamang oras. Pagkalipas ng 1 linggo, napuno niya ang ref. Nakapagtabi siya ng pera para sa upa. Ngunit, yun na pala ang huling patak ng kanyang swerte. Isang araw, habang nasa trabaho si Cory, bigla siyang nanghina. Kagagaling lang niya sa isang shopping center. Pasan ang mabibigat na pinamili para sa delivery. Nang bigla siyang himatayin sa gitna ng daan. Nagkagulo ang paligid. Agad tumawag ng ambulansya ang takot na administrator. Sa ospital, seryosong nagsalita ang doktor. "Sa kalagayan mo, hindi normal ang magbuhat ng ganito kabibigat," sabi nito. "Nasa panganib ka ng pagkalaglag. Kailangan mong manatili rito ng ilang araw." Malalim ang buntong hininga ni Cory. 2 araw pa lang siyang nakakapagtrabaho sa linggong yon. "Walang trabaho, walang pera," malungkot niyang bulong sa sarili. "Paano ko babayaran ng renta?" Kung may isang positibong bagay man, mas maayos ang ospital kaysa sa marumi at mabahong inuupahan niya. Tinawagan niya ang landlord. "Pwede po bang pakiusap? 1 linggo pa?" Mahinahon niyang tanong. "Nasa ospital lang po ako." Umasa siyang mauunawaan siya ng lalaki. Ngunit hindi. "Wala akong pakialam," putol ng landlord. "May pera ka ba o wala?" "Meron po," mabilis na sagot ni Cory. Umaasang mapapakiusapan ito. "Nasa kitchen cupboard sa ilalim ng asul na nalalagyan." Sa isip niya, baka sakaling magbigay ito ng konsiderasyon. Napaka-utu-utu niya. "Ayos," sabi ng lalaki at halatang natuwa. "Kukunin ko lahat yon. Bayad sa renta at moral compensation sa paghihintay." At saka malamig na nagsalita ulit. "Huwag ka nang bumalik. Ayoko ng mga irresponsableng tenant." Namutla si Cory. "Nasaan po ang susi?" "Sa ospital. Iniwan ko dun sa naka-duty na nurse." Samantala, sa bahay ni Wilmer. "Bakit hindi ka kumakain?" tanong ni Ingrid habang pinagmamasdan si Theo na pinaglalaruan lang ang pasta sa plato. "Ayoko," mariing sagot ng bata at itinulak ang plato papalayo. Miss na miss niya na si Cory. Ngunit alam niyang hindi na niya dapat banggitin ang pangalan nito dahil muli lang siyang sisigawan at sasabihing magnanakaw ang babaeng minahal niya na parang tunay na pamilya. Maya-maya dumating si Wilmer mula sa business trip. "Kumusta kayo?" Masayang bati niya.
Ayos lang, nakangiting sabi ni Ingrid sabay halik sa asawa. Ayos, ngumiti si Wilmer. Nasaan si Teo? Nasa kwarto, sagot ni Ingrid. Pagpasok ni Wilmer sa silid ng anak, napatigil siya. Halos hindi niya agad nakilala si Teo. Maputla, payat at nanlulupaypay. May sakit ka na naman ba? Nag-aalalang tanong ni Wilmer. Tumingala ang bata at may luha sa mga mata. Daddy, pwede bang bumalik si Tita Cory? Nabigla si Wilmer. Gusto ko rin sana, mahina niyang sagot. Pero hindi na pwede. Napatingin siya kay Ingrid, parang nagtatanong kung alam na ba ni Teo ang nangyari. Bahagya itong tumango. Daddy, mahinang sabi ni Teo. Alam ko na sinasabi ni Ingrid na ninakawan siya ni Tita Cory. Pero hindi po totoo yun. Mabait po si Tita Cory. Masama po si Ingrid. Giniginaw po ako nun. Tapos binuksan niya pa yung aircon. Hindi na nakapagpigil si Ingrid. Hindi ganun kasimple ang buhay. Sigaw niya rito. Tahimik ngunit mariing nagsalita si Wilmer. Ingrid, wag kang sumigaw sa bata. Pasensya na, nauutal niyang sabi. Pero dapat mo akong maintindihan. Naiintindihan kita, sagot ni Wilmer. Pero habang wala ako, nagkasakit ulit si Teo. Hindi ba sapat yon para pakinggan ang hiling niya? Nanlaki ang mata ni Ingrid. Ibabalik mo siya? Halos pabulong niyang tanong. Kung makakatulong, oo, sagot niya. At kung gusto ko ring marinig ang kabilang panig ng kwento. Hindi na nag-aksaya ng oras si Wilmer. Sinimulan niyang hanapin si Cory. Ngunit mahirap dahil wala itong permanenteng titirahan. Ang tanging address na alam niya ay ang apartment na tinirhan nito kasama ang ama ng bata. Ngunit malabong bumalik pa si Cory doon. Gayunpaman, wala tayong ibang clue, sabi ni Wilmer. Susubukan ko. Pagdating niya sa lugar, isang madilim at maruming komunidad. Kitang-kita ang kaibahan niya sa mga tao roon. Isang matagumpay na negosyante, parang ibang mundo ang pinanggalingan. Ipinakita niya ang litrato ni Cory sa mga tao. Puro iling at walang nakakaalam. Paatras na sana siya nang may isang babae ang nagsalita. Oo, sabi ng babae na nasa 40, naka-floral na bestida at kupas ang jacket. Nakita ko siya kahapon. Umuupa siya ron, no? Turo ng babae sa isang gusali. Unang palapag. Maraming salamat. Taus-pusong sagot ni Wilmer. Pumasok siya sa gusali. Sa pasukan, may 3 lasing na lalaki. May umuupa ba sa inyo ng pangalan ni Cory? Tanong niya sa mga ito. Sabihin na natin ako, sabi ng isa. Ngumising ipinakita ang natitirang 4 na ngipin. Ikaw? Kunot noong tanong ni Wilmer. Oo, tenant ko siya, sagot ng lalaki. Halatang umaasang may makukuhang pera. Napangiti si Wilmer sa sarili. Basta makatulong ang impormasyon. At tama siya. Sa halagang 3,000 piso, nakuha niyang impormasyong magbabago ng lahat. Nalaman ni Wilmer na umuupa si Cory ng maliit na apartment mula sa lasenggong lalaki. Ngunit pinaalis siya dahil hindi nakabayad ng renta. Nasa na kaya siya ngayon? Tanong ni Wilmer kahit alam niyang malabo na may sagot. Nung isang araw, nandun sa ospital, sagot ng lalaki. Tumawag siya. Nakiusap na maghintay pa ako ng 1 linggo. Tumanggi ako dahil hindi naman ako charity. Tumango si Wilmer ng tahimik. Kumuha siya ng pera sa wallet at iniabot, saka tumalikod. Sa loob-loob niya, nagngingit-ngit siya. Anong klaseng tao ang magpapalayo sa isang buntis? Ngunit higit pa ron ang gumugulo sa isip niya. Kung totoong ang nagnakaw si Cory, gaya ng sabi ni Ingrid, bakit wala siyang pambayad sa inuupahan? Ang sagot ay malinaw. Wala siyang ninakaw. At ni Singkong Duling, hindi siya binayaran ni Ingrid. Napahiya si Wilmer ng lubos. 1 buong buwan halos nagtrabaho si Cory. Ginawa niyang lahat ng tungkulin ng maayos. At dahil sa kanya, gumaling si Teo at naging masaya. Kailangan ko siyang mahanap. Desidido niyang sabi sa sarili.
Agad siyang nagtungo sa public hospital na malapit. Umaasang naroon pa si Cory. At naroon nga siya. Threatened miscarriage, malungkot na sabi ni Cory. Parang may pumutok sa dibdib ni Wilmer. Nagkasakit ako sa trabaho, paliwanag ni Cory. 2 araw lang ako nakapasok, delivery service. Napahawak sa ulo si Wilmer. Hindi ito ang gusto ko para sa babaeng nagtatrabaho para sa akin, bulong niya sa sarili. Sa delivery? Gulat niyang tanong. Oo, naghahanap ako agad ng trabaho matapos akong palayasin. Huminga ng malalim si Wilmer. Cory, ang tungkol sa pagpapaalis sa'yo, yan ang gusto kong pag-usapan. Napatigil siya, hindi alam kung paano magsisimula. Si Cory na ang nagsalita. Mr. Castro, hindi ko po kinuha ang pera ng asawa niyo. Nanginginig ang boses na sabi ni Cory. Oo, hawak ko ang pitaka pero hindi ko tiningnan ang laman. Gusto ko lang pong ibalik. Ramdam ni Wilmer ang desperasyon sa boses ng dalaga. At naniwala siya. Naniniwala ako sa'yo, mahina niyang sabi. Tumingin si Cory sa kanya, parang hindi makapaniwala. Gusto kong bumalik ka sa amin, dugtong ni Wilmer. Sandaling nag-alinlangan si Cory. Pero papayag po ba ang asawa niyo? Ako nang bahala, matatag na sagot ni Wilmer. Kung ganoon pumapayag po ako, magpahinga ka muna, inaasahan ka namin, nakangiting sabi ng negosyante. Sa tulong ng mga doktor, naligtas ang pagbubuntis ni Cory. At sa araw ng kanyang paglabas, magkasamang dumating sina Wilmer at Theo. Masaya po ako na babalik ka, seryosong sabi ng bata. Pagkakita ni Ingrid kay Cory, napisil niya ang kanyang mga labi. Tahimik siya, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Mga ipis talaga, pabulong niyang sabi sa isip. Isara mong pinto, dadaan sa bintana. Alam niyang wala na siyang magagawa. Hindi na maniniwala si Wilmer sa isa pang paratang. Mabilis na gumaling si Theo. Bumalik ang sigla, namula ang pisngi, lumakas ang pangangatawan. Madalas silang maglakad ni Cory sa zoo, amusement park at iba pang pasyalan ng mga bata. Isang araw, sa parke, may nakita silang tuta. Inampo nila at pinangalanan nilang Finn. Masaya si Wilmer, ngunit may gumugulo pa rin sa isip niya. Isang gabi, kinausap niya si Cory. Parang mahikang ginagawa mo, panimula niya. Mas malakas na si Theo at mas masaya kaysa sa dati. Ano ang sekreto? Napangiti si Cory. Walang mahika, nahihiya niyang sagot. Inilipat lang siya ng kwarto, tamang temperatura ng hangin at tamang gamot. Sa salitang temperatura, may biglang bumalik sa alaala ni Wilmer. Ginawa ko, binuksan ko po yung bintana pero sinara ni Tita Ingrid tapos binuksan niya ng malakas yung aircon. Biglang bumigat ang dibdib niya. Matagal niya nang iniisip kung bakit mamasa-masa ang kwarto ni Theo. Iniisip pa niyang kasalanan ng construction at halos magdemanda na siya. Ngunit ngayon, isang nakakakilabot na hinala ang pumasok sa isip niya. Paano kung sinasadya ni Ingrid? Bakit niya gustong ipadala si Theo sa health camp? Hindi niya agad maakusahan ng asawa. Sa puso niya, umaasa siyang mali. Kaya nagpasya siya na magpa-independent inspection. Umaasa siyang mapapatunayan na wala siyang asawa na kayang sadyang saktan ang kalusugan ng sariling anak. Mula noon, naging malamig ang samahan ng mag-asawa. At unti-unti, nabubunyag ang katotohanang magwawasak sa kanilang pamilya. Isang araw, tila walang emosyon na binuksan ni Ingrid ang isang paksa habang nasa hapagkainan sila. Hindi ba parang hindi na angkop? Kunwari, kaswal niyang tanong. Na ang mga katulong ay nakikikain sa lamesa kasamang amo? Kalmadong tumango si Wilmer. Kung ordinaryong katulong siguro, sagot niya. Pero si Cory, hindi na siya itinuturing na kasambahay. Para sa akin at kay Theo, parte na siya ng pamilya. Napatingin siya kay Ingrid, diretso at matatag.
Pinagaling niyang anak ko. Utang ko sa kanya ang kalusugan at ngiti ni Teo. Habang buhay akong magpapasalamat. Biglang kumunot ang noo ni Ingrid at maya-maya'y bumuhos ang kanyang luha. Ayos, malinaw na sa akin ngayon, umiiyak niyang sabi. Kung hindi mo na ako kailangan dito, tapusin na natin ang palabas na to. Tumayo siya bigla. Wilmer, magpa-file ako ng annulment. Hindi ako maaaring manatili sa isang lalaking hindi naman ako mahal. Pagkasabi nun, tumakbo si Ingrid paakyat sa kwarto. Ngunit ang totoo, wala siyang balak makipaghiwalay. Isa lamang yon sa kanyang manipulasyon. Umaasa siyang hahabulin siya ni Wilmer. Magmamakaawa at sa huli, ang tanging kondisyon niya ay ang pagpapaalis kay Cory. Ngunit nagkamali siya ng lubos. Walang habas na pinirmahan ni Wilmer ang annulment papers. Hindi lang yon. Ipinaalam pa niyang handa siyang ibigay kay Ingrid ang lahat ng nararapat para sa kanya. Na ang totoo, wala. Dahil sa kanyang pagiging maingat, may prenuptial agreement sila ni Wilmer. At dahil doon, walang makukuha si Ingrid kahit isang sentimo. Magpasalamat ka, malamig na sabi ni Wilmer matapos ang proseso. At hindi kita inakusahan sa pagkuha ng pera sa safe. Akala mo hindi ko mapapansin? Dugtong niya pa. Tumingin si Ingrid sa kanya na puno ng galit, ngunit wala na itong epekto. Tandaan mo, nising sabi ni Wilmer, hindi ako nag-file ng annulment. At bago siya tuluyang umalis, iniabot niya kay Ingrid ang isang sobre. Isang alaala, sabi niya. Resulta ng independent inspection. Paalam, sana makahanap ka pa ng isa pang mauuto mo. Sa impyerno ka? Sigaw ni Ingrid habang palayo. Malakas ang kalampag ng kanyang takong. Sa loob-loob niya, nagngingit-ngit siya. Paano ako nabigo ng ganito? Hindi pa to tapos. Dahil nga sabi ng matanda, ang huling tumatawa, siya ang tunay na panalo. Kinagabihang ding iyon, bitbit ang isang galon ng gasolina at isang lighter. Bumalik si Ingrid sa bahay na dati niyang tinirhan. Sa loob ng bahay, masayang naglalaro ng board game sina Cory at Teo. Si Finn, ang tuta, ay paikot-ikot at masigla. Malapit nang dumating si Wilmer. Biglang napakunot na si Teo. Parang may nasusunog, sabi ng bata. Suminghot si Cory at biglang namilog ang mga mata niya sa sobrang takot. Sa bintana, may apoy. Tita Cory, natatakot ako, sigaw ni Teo. Kalma lang, mahinang sabi ni Cory habang binubuhat ang bata. Kalma lang, nandito ako, hindi kita iiwan. Tumakbo sila patungo sa labasan. Alam nilang wala silang oras. Anumang sandali, maaring harangan ng apoy ang daanan. Inilapag ni Cory si Teo sa damuhan, malayo sa apoy at huminga ng malalim. Tatawag ako ng bumbero, sigaw ng kapitbahay na papalapit. Si Finn, biglang sigaw ni Teo. Nasa loob pa si Finn? Hindi nag-atubili si Cory. Hindi niya kayang iwan ang alaga. Bumalik siya sa naglalagablab na bahay. Ilang minuto ang lumipas at biglang isang malakas na pagsabog. Gumuho ang bahay na parang baraha. Sa parehong sandali, paparating si Wilmer sa kanilang kalye. Nang makita niya ang apoy, nanginig ang kanyang tuhod. Ang anak ko! Sigaw niya habang tumatalon palabas ng sasakyan. Nasa kapitbahay po ang bata, sigaw ng isang bumbero. Hindi na lumingon si Wilmer. Tumakbo siya patungo sa bahay ng kapitbahay. Sa isip niya, Panginoon, sana ligtas sila. Sana ligtas si Cory. Sana ligtas si Finn. At sa gitna ng apoy at usok, nakataya ang buhay, katotohanan at hustisya. Cory, nauutal na sabi ng kapitbahay. Nanginginig ang boses. At ang bata at si Finn, dinala na sila sa ospital. Malubha ang kalagayan nila. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan ni Wilmer. Hindi na siya nag-isip pa. Sumakay siya agad ng kotse at humarurot patungong ospital. Pagdating niya ron, doon niya nalaman ng totoo. Stable si Cory, may mga paso ang kanyang mga kamay at paa. Ngunit ligtas ang kanyang buhay at higit sa lahat, ligtas ang kanyang dinadala.
Isang segundo bago tuluyang gumuho ang bahay, nakalabas pala si Cory sa emergency exit sa kusina. Isang segundong nagligtas ng buhay. Tahimik na umupo si Wilmer sa tabi ng kama ni Cory. Mahimbing siyang natutulog. Nakasedate, may mga benda sa katawan. Dahan-dahang hinawakan ni Wilmer ang kanyang kamay. At doon lang niya lubos na naunawaan. Gaano na siya kahalaga sa kanya. Hindi ko kailanman nasabi. Pabulong na wika ni Wilmer. Mahal kita, Cory. Marahang pinisil ni Wilmer ang palad ng dalaga. Ang bahay ay tuluyang nawasak sa sunog. Hindi na ito maaring itayo muli. Ngunit insured ito. Ang mas mahalaga, na itala ng mga security camera ang lahat. Kita roon kung paanong sinadya ni Ingrid ang pagsunog. Hindi siya ikinulong. Sa halip, idineklara siyang baliw at ipinasok sa isang psychiatric hospital. Araw-araw, bumubuti ang kalagayan ni Cory. Hanggang isang araw, dumalaw sina Wilmer at Theo. Tahimik ngunit seryoso ang tanong ni Wilmer. Bakit mo isinugal ang buhay mo? Ngumiti si Cory kahit may kirot pa sa katawan. Paboritong tayo ni Theo at tayo ang umampun sa kanya. Hinaplos niya ang kamay ng bata. At alam niyo naman, responsable tayo sa mga inaalagaan natin. Napangiti si Wilmer. Kung ganon, responsable ka rin sa akin. Mahina niyang sabi. Tumingin siya sa mata ni Cory. Matapos ang nangyari, naunawaan ko, napakalapit mo na sa puso ko. Hinawakan niya ang dalawang kamay ni Cory. Hindi na kita hahayaang mawala pa. Kung papayag ka. Nanginginig ang hininga ng dalaga. Marahan siyang tumango. Sa paglipas ng panahon, sumailalim si Cory sa rehabilitation. Unti-unting gumaling ang katawan at sabay nitong gumaling ang sugat ng nakaraan. Nagpakasal sina Wilmer at Cory. Isang kasalang simple, ngunit puno ng pagmamahal. At isang gabi ng bagong taon, biglang nakaramdam si Cory ng kakaiba. Isang pakiramdam na matagal niya nang hinihintay. Ilang oras lang, isang munting sanggol na babae ang isinilang sa mundo. Sa pagsapit ng bagong taon, ito ang pinakamagandang taon sa buhay ni Wilmer. Dahil sa wakas, mayroon na siyang buong pamilya. Masaya, mas malaki at mas buo. At doon niya napagtanto, oo, talagang may saysay ang mabuhay. Sa bawat sakit, may kapalit na paghilom. Sa bawat kasamaan, may darating na hustisya. At sa bawat pusong marunong magmahal at magsakripisyo, darating ang gantimpala sa tamang panahon. Dahil ang tunay na pamilya, hindi lang dugo ang bumubuo, kundi ang puso. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.